Muli, magandang araw Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Secretary, magandang araw. Magandang araw naman po uli. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Depending on where you are in the world and in this country, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Ado, Eli, at of course, mga kababayan, kamakailan lang, marami na pong mga tao, mga politiko, mga government officials na humihikayat na magbitaw na si Marcos McCoy Jr. bilang Secretary of Agriculture. In fact, yung kanyang kapatid mismo sinasabi na gawa ng mga mabuting aksyon dyan sa Department of Agriculture, lalo na yung mga smugglers. Kaya, kamakailan, in-interview si Marcos kung anong tingin niya doon sa mga nagkikayat na bigyan siya ng exit bilang Secretary of Agriculture. Ito po ang sinasabi ni Marcos. Natanong ko sa kanila lahat, kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-secretary, ayaw kong palisin eh. You know, the truth of the matter is that we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. The problem was during the beginning of this year, ay naging crisis lahat. Ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as DA Secretary. Okay, so Anong sinabi niya? Naging affordable. Systems, the systems are in place. No, ay sarap, pansyado na. Oo, the prices are level up and so on and so forth. Pero anong nangyari sa system? Anong nangyari sa presyo? Anong nangyari sa reforms? Wala. Lalong lumala. Kaya ito, mga kababayan, kamakailan lang, sinasabi na ni Jokno na alis ka na dyan, Marcos. Alis ka na dyan, may bossing. Kailangan na malagay natin si Balisacan dahil siya may kakayahan. Department of Finance Chief backs proposal for Balisacan to lead DA. Okay. Calls for National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan to lead the Department of Agriculture are a sound proposal, Finance Secretary Benjamin Jokno said. Alam niya yon. He knows about it. He has heard it many times. He said in an interview with members of the press over the weekend. Jokno then cited Balisacan's extensive stint in the agriculture sector. Nag-serve na pala yan previously as Undersecretary in the DA. Si Balisacan. Okay. Ang sinasabi ni Jokno na it's about time that Marcos should leave the DA. And Balisacan, ini-endorso niya to take over because he has the capability, he has the experience. So, it's just saying na, Marcos, malayo ka kay Balisacan. Kaya nagpahirap-hirap ang taong bayan dahil sa'yo. So, Balisacan na. Pero bigla ngayon, ibis pakinggan niya ang kanyang Department of Finance Secretary at may naririnig tayo na may mga moves ngayon na pinapalisahin na si Jokno at si Balisacan, biglang may news item na may iba na palang in-appoint ito si Marcos. Ito, in-announce. Okay, Fishing Tycoon as new Department of Agriculture Chief sa Palace, ma'am. So yun ho, no? May mga tanong noon. At Malacanang would not confirm reports that President Marcos Jr. is eyeing Fishing Tycoon Francisco Chu Laurel Jr. as Secretary of the Department of Agriculture. So sabi po, not confirmed. Sabi po yan ni PCO, Secretary Cheloy Garapil.
At kasi may binabanggit ko ang Billionario.com na ito si Laurel na may who owns the Pravel Group of companies has the qualities Marcos has been looking for in a DA chief, a position the president currently holds since assuming office in June last year. So si Laurel, ito para po sa inyong kaalaman, was one of Marcos' top donors in 2022 elections, the Business News website. Yun naman pala, Secretary. Yung pala, nagbigay pala. Meron. Kaya inanunsyo. Pero siguro may backlash yung pag-anunsyo nila, hindi nagustuhan ng pamalakaya, hindi nagustuhan ng mga ibang farmers group, mukhang hinold. In other words, it really shows the indecisiveness and incompetence of this Marcos Jr. Ano, parang pinapaano muna? Kasi tinetesting lang tao. earlier kasi, mukhang decided na ito. May sinasabi si Bersamin Ito, Marcos may be on the way to choose a DA chief, Bersamin Bear. So, pakinggan natin si Bersamin. Marcos may be on the way to choose a DA chief, Bersamin Bear. So, syempre, alam nga naman nagsisinungaling si Bersamin. Sabi niya, Bersamin revealed that Marcos might have a short list of prospects for the position he is currently handling in a concurrent capacity as he was always aware of the need for a regular agricultural chief. Wala pa akong balita kung meron na siyang napupusuan. But he is, I think, on the way to that, Bersamin said in an interview on Tune in kay Tunying on Thursday, September 28. Because he clamor, He cannot. but he cannot also leave this into the hands of people na hindi naman sila makapag-decide kagaya ng regular na secretary who cannot make the decisions as a regular secretary, he added. The executive secretary said Marcos must be taking his time in choosing the right person to lead the Department of Agriculture. So, yan mga kababayan. Pero doon sa kanyang talumpati, yung pinakita natin, wala pa daw magbo-volunteer na papalit sa kanya. Kasi Superman siguro siya. Pero, alam mo, ang taong bayan ay mapagbasid. Ngayon, pababa ng pababa ang suporta ng taong bayan kay Marcos. Ito, sa bagong survey ng Pulse Asia. Pulse Asia ba yan? Or Publicos. Ito, basahin natin. Support for Marcos administration slips. Statements favorable to the administration slip. While sentiments opposed to the Marcos administration have risen. A survey conducted by Publicos Asia found. In Publicos' third quarter survey, the result of which were released recently, 43% of respondents expressed pro-administration sentiments, down from 48% in the second quarter. In the statement issued Thursday, the polling firm said the decrease indicated that fewer individuals are aligned with current administration as well as its priorities compared to the previous quarter. Anti-administration sentiments grew from 18% in the first quarter to 20% in the third quarter. The shift indicates that a greater number of respondents are opposed to or dissatisfied with the administration's leadership. Publicos said. Okay. Yeah. Okay, bukod dyan sa Publicos, Secretary Jing, no? Mayroon ding may hawak ako sa Pulse Asia Survey, yung approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. mula June 2023 ay 80%. Ngayong September 2023, bumagsak sa 65%. Wow, ang laki. Binagsak 15%. Ang laki. So dito, ano ang sa tingin mo rito, Secretary Jim, bakit bumagsak yung rating ng Pangulo Marcos Jr.? Well, unang-una, it can be viewed from our discussion earlier na pinapapalitan na siya ni Jokno. Sabi ni Jokno, si Balisacan because he has faltered. Si Marcos, walang nagawa bilang agricultural secretary. So, sabi ni Jokno, si Balisacan na dyan. So, may result yan sa taong bayan, di ba? Ibig sabihin, kung napupuna na ni Jokno na wala kang nagawa, Marcos, kaya papalitan ka na dito, nire-recommend ako, kasi ang taong bayan ay ayaw na sa'yo. Bumabagsak na yung tiwala sa'yo, yung support sa'yo,
yung trust rating sa iyo, so bumababa. And that is reflected in the survey Pero, that we have just read. Secretary Jim, pero dito sa pagpasok pala no, ng Marcos administration, yung talagang pinakamalaking problema, may kinalaman sa Department of Agriculture. Yes. Asukal, Oh. ngayon pinakahuli yung bigas. Yes. Lahat, parang lahat So, problema. wala siyang nagawa. Tapos sinasabi niya, hindi siya alis hanggang may reforma. Pero ngayon, bakit sinasabi na ni Bersamin na he is on the way of choosing? So, hindi nahintay niya yung reform. Kasi wala naman talagang reform. Kabulastugan ang nangyayari, Mr. Marcos, sa mga pagdala mo dyan sa pagmamaniobra mo dyan sa Department of Agriculture. Ang analysis ko dyan, Secretary, is like this. Dalawang segment ng ating ekonomiya. Yung ABC, ang kanyang reduction is 22%. So this has something to do with the shifts in policy, the uncertainty, the wishy-washy attitude of which this government is running it on the basis of wala namang priorities na pinakikita, no? Panay travel. Panay travel, panay ang South China Seas na nagko-cover lang doon sa mga totoong Tapos problema. pinapasok na gusto, naging puppet tayo sa Amerikano. Pero pinagmamasid ng taong bayan yan lahat. Pero dito sa DNE, 41% ang bagsak. Taas Wow! Sad So, talaga. So, ang mga mahihirap talaga, Mahirap talaga. ang mga mahihirap, middle class, lower middle class, kung 41 or 46? 41. 41% ang bagsak ng tiwala sa kanya. That means, talagang, hindi lang perception na nararamdaman talaga ng taong bayan ang kabulastugan na ginawa mo sa kanila, Marcos. Yun po ang totoo. Ito yung mga talagang nakaramdam ng hirap, lalo sa presyo ng bigas Sa presyo Diba yung ng bigas, pagkain lahat presyo ng talaga. sibuyas, Pati serbisyo lahat. and Kuryente. Lahat. At saka gasolina. gasolina. Sa gasolina, dito sa Malampaya, sa katarantaduhan nitong Department of Energy Secretary na nirecommend yung extension. Kaya nga, sa survey, pinakakulelat na secretary yung Lotilla. He only got, I think, 21% sa survey. Although, ang baba lahat ng 31%, ang baba ng mga cabinet secretary, ang pinakamataas pa din, si Sara Duterte. Education Secretary. Mas mataas pa sa Marcos. Sa masa, nadamay si Sara Duterte, pero bagsak na 41 ni Marcos sa kay Sara 19 lang. Ang layo. Okay lang. Malayo. Napakalayo. And yet, Sara is Sa still masa. the most popular cabinet secretary. Ang pinaka-unpopular ay yung Lotilla na bata-bata ni Aboitiz. Na pinabayaan, na extend yung Malampaya, imbis he would have recommended to Marcos to bid out the Malampaya gas. For joining fees. For joining fees. Kasi tapos na. By next year, tapos na yung Service Contract 38. It will be over and done with. There shall be a new service contract that will generate income for the people. Kung doon sa sinasabi ni Manyalak na pwede rin namang patakbuhin din ng PNOC. Yes. Itong Malampaya. Kasi wala naman daw kakayahan talaga itong Prime. Tsaka nandun na eh. Alam mo naman yan, sheer influence. Dahil malakas magbigay sa gobyerno, lalo na doon sa kanyang support in the last election for Marcos. Okay, eto naman, ano ba itong interview ni Magno? Yusek? Dating Finance Undersecretary Magno. Sige nga, panoorin nga natin. Ito naman, yung interview ni Magno, napakalawak. Pero let's focus on the issue na bakit siya nag-comment doon sa kanyang Facebook account. Sa bigas yan tungkol sa law on demand and supply. Yan. Si Prof. Cielo po nag-resign dapat daw noong September 4, no ma'am? Yes po. Opo.
pero nagkaroon ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin na yung termination nyo ay nag-expire na, parang delata, parang hotdog, parang gano'n. Ano ho yung nangyari talaga? Parang may bad blood between you and the Executive Secretary? Well, hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman talaga ni Executive Secretary Bersamin. Ang sa akin lang po, July pa po ng taong ito ay talagang may hiling na po ang Malacanang na tanggalin ako bilang Undersecretary ng Department of Finance. Kami po ni Secretary Jokno ay nag-usap noon at ang binanggit po niya sa akin ay kinausap niya yung presidente at pinaliwanag niya na ako naman ay nakakatulong talaga sa mga reformang isinusulong ng Department of Finance. So, ayon po kay Secretary Jokno, sabi daw po ng presidente ay maaari niya akong i-keep sa Department of Finance. Ngunit alam ko rin po dahil nung oras na yon ang trigger ng pag-uusap ng Pangulo at ni Secretary Jokno ay yung mga Facebook posts ko na ginawa ko namang public actually nung ako'y naimbita sa DOF at bago malubos ang appointment ko mula sa Malacanang. Ginawa ko po talaga yung public for everyone to see. Dahil sabi ko nga po kay Secretary Joke na hindi ko naman kinakaila kung ano ang politika ko at kung saan ako nakatungtong, ano ang mga pinanindigan ko at pinaninindigan ko. At para magkaroon po tayo ng transparency kung ano ba yung pagkatao ko, ginawa ko talagang public ang Facebook ko. At hindi ko po yun kinakaila. Kaya yun po ang binanggit ko kay Secretary Jokno nung July. Bakit ko tinanggap yung pwesto? Knowing na si PBBM ang nanalong presidente, nirerespeto ko po ang opinyon ng taong bayan at naniniwala din po ako na kahit sino ang nasa pwesto, kahit sino ang nasa Malacanang, yun naman pong hinaharap na problema ng bayan ay di nawawala. Parehas pa rin po yun. At kung ano ang interes ng taong bayan, doon naman po dapat ang pinagsisilbihan natin. So kahit sino yung nasa Malacanang, dapat ang sinusulong natin interes ng taong bayan. So I took the opportunity to serve the people in another form. Okay. Ilang buwan ho in total ang inyong pinagserbisyuhan under the President BBM's cabinet? Isang taon po. Isang taon po tayo sa Department of Finance. Alright. So isang taon. Pero nito lang July, napansin ninyo na ang trigger daw ay yung inyong mga Facebook posts. Ibig sabihin, na-monitor o may surveillance na ginawa ng inyong mga posts sa Facebook? Meron pong nag-screen capture ng mga Facebook posts ko simula 2016. At yun po ay pinarating sa Pangulo. Ang assumption ko naman po kung mag-a-appoint sa pwesto, lalo na po kung halimbawa medyo high level katulad na undersecretary ay may nagaganap na vetting. Kaya po, sabi ko at that time, talagang ginawa kong online at open to the public ang Facebook ko. Kaya po nung pinost ko itong supply and demand graph nung nakaraang Biyernes, 2 weeks ago, ay alam kong may makakakita po nito at handa akong umalis at bumalik ulit sa UP kahit na alam kong may nagsa-surveillance ang Facebook ko kasi hindi naman po ako after the position of the undersecretary. Katulad po na nabanggit ko, kung ano po ang makakabuti sa bayan, doon tayo. At hindi po ako naniniwala na makakabuti sa bayan itong price cap. So yung nag-ugat dyan, yung sa price cap, no, at yung law of supply and demand. Kasi nabanggit na natin in the last few episodes, hindi kinonsulta. Sabi nga ni Joke, no, they were out of the country. Sa Japan sila. Sa Japan sila at bigla na lang bumulaga yung price cap. At para kay Ginang Magno, was an expert, economic. UP professor. UP professor. At saka, alam mo naman, pag economics, part yan yung mga demand and law of demand and supply, minamaster yan. At sabi niya, pag nilagyan mo ng price cap, magkakaroon ng epekto yan. Tama. It will affect the farmers. Why? Because ang farmers, hindi na sila magbibenta. Ang traders naman, itong sinasabing mga tindera, retailers. The retailers, hindi rin sila, itatago nila. Maghintay Karoon sila. ng hoarding. So lalong lalala.
ang Sitwasyon. ang supply. Bababa. Pag bumaba ang supply, tataas ang presyo. Oo, pero pinipigilan. So lalong masasaya ang mga importers. Lalong mag-hoard sila ng todo. Ha? So it's ill-advised, ill-thought, and whoever advised Marcos, kasi wala naman talaga yung sariling pag-iisip, should be the culprit. But this time, dati kinikriticize natin ang gusto si Jokno tungkol sa Maharlika Fund, tungkol sa MUP, which is the military uniform personnel, pero dito naka-boljak si Jokno. Kasi hindi sila nasama sa kabulastugan na ginagawa ni Marcos in imposing Executive Order 39, which according to Magno ay makakasama sa ating ekonomiya, sa ating supply and demand. Lumilitaw rin, Secretary Jing, na binabanggit mo na medyo may tama rin si Secretary Jokno dito sa pagrekomenda kay Balisacan kumpara dito sa lumalabas na yung Laurel ng Prabel. Oo, so siguro sabi ni Makoy, nak ng weteng naman to si Jokno yung kanyang undersecretary bumabanat nga sa atin ngayon gusto pang papalitan ako kay Balisacan. So hindi ko papakinggan si Jokno. Pakinggan ko si Inday. Pakinggan ko si Inday at mukhang crony niya ang ilalagay, mayaman, another mayaman na ilalagay sa agriculture. Kaso may backlash sa taong bayan ay medyo napatigil si Marcos. Wag muna. Garapal, wag mo munang i-anunsyo yan, Garapal. Wag mong kumpirmahin. Hindi naman dininay Garapal, ha? Hindi naman dininay na wala yan. Sinabi lang hindi pa kumpirmado. Sabi, they keep on the Tikom ang bibig. Yan. Okay, so yan, isa na namang issue at siguro sa mga susunod ay magbabantay pa rin tayo, Secretary Jing. At pakinggan natin siya, Do. Sige. He was silent on this issue. Lito. Sige. Dito, yung kay Magno at kay Prabel at Balisacan. Kay Magno. Masasabi ko lang dyan, this is not the first time na ginawa yan ni Marcos na hindi pa niya formally na i-announce ng PCOO ay inilabas na through the social media. No? Pero in some cases in the past, tinuloy pa rin niya. Pero dito, hindi natin malaman ngayon dahil masyadong controversial ang issue ng supply and demand. No? Kasi parang, ang nangyayari dito, ay gustong ilagay ni Marcos ang isang tao na kaya niyang diktahan. At mukhang si Balisacan, baka hindi niya kaya diktahan. Kasi matino. Baka, ako undergrad course ni Balisacan, agriculture. Naging undersecretary na siya. Naging secretary na before, panahon ni Noynoy. At sound naman ang economics niya. So naging dean ng School of Economics Kaya lang, si Jokno, medyo inferior kay Balisacan because teacher lang yan ng Economics 11 Pero mukhang ang panuntunan, katulad na nangyari kay Magno is, it's my way or the highway. Pag hindi ko way, dyan na lang kayo. Kung hindi my way, miski na national interest ng Pilipinas, ay kabubuti ng bansa, ay hindi ko gagawin. Dahil hindi ko mamanipulate yung ilalagay ko dyan. Parang gano'n ang basa ko dyan. So, in other words, nakikinig mo na. Ang betting process niya is what the people will say. It's not his wisdom or the wisdom of his advisor, but kung ano mo na sasabihin ng taong bayan, reaction, saka ko ilalagay si Francisco Kiko Chulaurel. Mayaman na naman yan. At saka, sinasabi ng mga fishermen, ay, wag yan kasi minomonopolize ang fishing industry niyan. What would prevent him from, exercising his prerogative in his favor? Kaso nag-donate
Kaso nag-donate. Ayun ang matindi Ayun, dyan. wala. Malaking mag-donate. Ayan. Oo. Okay. At yung dinonate, doon kay ma'am. Alam mo naman si ma'am ang treasurer eh. At tumatanggap. Sabi siguro, ikaw naman, Makoy. Hindi treasurer ang tawag doon ngayon. Ano ba? Chief Financial Officer. CFO. Okay. Yan ang makabago, CFO. CFO pala. Yun ang may control. He who controls the funds, controls the household. Okay, wala tayong oras. Muli po, ako pa rin ho yung kasama, Eli Salazar. Magandang hapon po. Muli. Good afternoon to all.